Simula nang mamatay ang mga magulang ni Ryan, ay naiwan siya sa poder ng kanyang half-sister. Nakakatandang kapatid niya ito sa yumaong ama. Sa totoo lang ay kinuha siya nito sa bahay dahil bilin ng kanilang tatay. At dahil nakikitara lamang siya, ay pinaparamdam nito na hindi siya welcome sa tahanan nila. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil mas lalo lamang siyang inaaway ng kanyang ate Rachel. Lalo pat nag-aaral pa siya at ayaw niyang mawala ng baon. Kaya't kahit nahihirapan, ay nagtiis na lamang siya. Hindi naman siya pwedeng umalis roon dahil wala naman siyang kakayahang magbayad ng upa. Sino ba namang tatanggap sa kanya ng matinong trabaho, gayong 17 anyos pa lamang siya? Isang gabi, kakauwi lang ni Ryan sa eskwelahan nang salubungin siya ng kanyang ate Rachel. O anong nangyari, bakit ngayon ka lang? Hindi ba alas 5 ng hapon ang uwian nyo? Bakit kayo inabot ng alas 7 ng gabi? Sita nito sa kanya. Kuwan kasi ate, umattend kasi ako ng birthday ng classmate ko. Nangako kasi ako sa kanya na pupunta ako. Tinupad ko lang po yung pangako ko. Baka kasi sumama yung loob niya. Dahil dito, ay pinagtaasan siya ng boses ng kanyang kapatid. Nakikitira ka na nga lang dito, ay pasaway ka pa. Sa oras na suwayin mo ulit ako, ay hindi ka na mag-aaral. Papalayasin na lang kita dito. Siya nga pala, meron akong ipapakiusap sa'yo. Ano po yun ate? Opo ate, hindi ko na po talaga uulitin yung nagawa ko. Tumaas naman ang isang kilay nito. Palalagpasin ko yun. Pero dapat ay sumali ka sa boxing sa darating na piyesta dito sa lugar natin. Oops, huwag kang tatanggi ha. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan ay sundin mo ko. Kung hindi ay baka palayasin na kita dito. Sakaya na lang yung pakinabang mo dito sa pamamahay namin para naman makatulong ka. Saka isa pa, may mapapala ka rin naman doon. Pero dapat ay mas malaki ang parte ko. Alam mo ba, kapag naging champion ka, ay mananalo ka ng 20,000 pesos. Hindi ka naman lampa, di ba? Nakita ko pa nga na binubuhat mo yung napakalaking barbell ni Papa eh. Pero ate, natatakot at nagdadalawang isip na saad na Ryan. Paano na lang kasi kung siya ay mabugbog? Hindi pa naman siya sanay sa pakikipagbasag ng mukha dahil hindi naman siya barumbado. Wala siyang hilig sa boxing at nagbubuhat lamang siya ng barbell para maging healthy at gumanda ang kanyang katawan. Wala nang pero-pero. Sundin mo na lang ang gusto ko para hindi ka mapalayas dito. Para rin naman sa'yo yan eh. Magkakapera ka pa at magkakaroon ng malaking baon. Sundin mo ako ha. Huwag matigas ang ulo mo. Nanggagaliiting saad ni Rachel. Napakamot naman sa ulo si Ryan. Nababahala siya para sa kanyang sarili ni hindi nga siya marunong sumundok. Pero sa huli ay napapayag naman siya sa kagustuhan nito. Kesa naman mawalan siya ng matutuluyan. Sige po ate, sasali po ako. Kailan po ba yon? Napangiti naman ang babae. Yan, sasali ka rin naman pala eh. Ang dami mo pang reklamo. Pinapahirapan mo pa ako. May 2 linggo pa naman para makapag-ensayo ka. Hindi ba may punching bag sa backyard? Doon ka mag-practice. Ipapalista na kita ha. Magsanay ka kada uwi mo galing school. Marami kang makakalaban sa araw na yon. At baka yung makatapat mo pa ay si Brando. Nako, bato-bato ang katawan noon. Pero kung hindi ka lang magpapabaya, siguradong sa'yo ang panalo. May tiwala naman ako sa'yo eh, kaya kita pinapasali. Pero ang paalala ko lang sa'yo, ay bawal ang babakla-bakla ron ha. O siya, nasa kusina ang pagkain mo. Adobong baboy ang ulam natin. Kung gusto mong mas masarap pa ang pagkain natin sa susunod, ay dapat ay manalo ka. Agad namang nagbihis si Ryan. At pagkatapos ay kumain na siya. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil kahit kasi masarap ang pagkain ay wala siyang kagana-gana. Pinilit na lamang niya itong ubusin. Tapos noong nasa kwarto na siya para matulog, hindi naman siya dinadalaw ng antok. Kinakabahan kasi siya sa magiging laban niya sa darating na 2 linggo. Pakiramdam niya, hindi maaalis ang kaba niya kapag wala siyang pagsasabihan nito. Dahil dito ay naalala niya si Monica. Ito ay ang kanyang best friend. Kapag kasi gusto niyang makipagkwentuhan sa gabi, ay sumisipo lamang siya sa tapat ng bahay nito at doon ay lumalabas na ang dalaga.
Nakakasiguro naman siya na hindi pa ito natutulog, kaya't pupuntahan niya ito. Ayaw na ayaw ng ate niya na lumalabas pa siya sa gabi, kaya't lumabas siya sa kusina at dahil sarado ang gate, ay sa bakod na lamang siya dumaan upang makalabas. Makaraan ito ay dire-diretso siyang naglakad sa kalsada. Wala nang gaanong tao sa labasan at tanging mga street light lamang ang nagbibigay liwanag sa daan. Mabuti na lang ay may bukas pang tindahan kaya't doon siya bumili ng snacks. Kaya kasi na mahaba-habang kwentuhan na naman ang mamamagitan sa kanila ni Monica. Nang makarating siya sa tirahan ng dalaga, ay sumipol siya na kunwari ay isang tao lamang na napadaan roon. Mahigpit kasi ang mga magulang nito. Hindi nagtagal, ay bumukas na ang bintana at dumungaw roon ang kanyang best friend. Kitang-kita sa anyo nito ang saya nang siya ay makita. Ngunit bigla itong sumenyas na tumahimik lamang siya. Agad naman niyang naunawaan niyon. Baka kasi magising at magalit ang magulang nito. Agad namang bumaba ng bahay si Monica. Nang nasa baba na, ay binuksan nito ang gate ng dahan-dahan. "Pumasok ka, Ryan. Ano nga pala ang sadya mo at napagawi ka rito? May pag-uusapan kasi tayo. Hindi pa rin kasi matanggal yung kaba ko eh. Tamang-tama, ay may dala akong snacks natin. Dito na lang tayo sa balkonahe magkwentuhan." Nang makaupo na sila sa Bermuda grass, ay dito nagkwento ang binata patungkol sa pamimilit ng ate sa pagsali sa boxing. Kaya't dahil doon ay nagulat si Monica habang kumakain ito ng chichirya. "Ano bang klaseng kapatid yan, Ryan? Bakit ka pinipilit na isali roon? Delikadong sports yun eh. Kapag napuruhan ka sa ulo, kung hindi sa ospital ay baka sa sementeryo ang baksak mo. Naku, mag-iingat ka, prenda. Kung mapapakiusapan ko lang sana ang parents ko na dito ka nalang tumira. Dapat ay matagal ko nang ginawa. Ayaw nila eh. At isa pa ay lalaki ka. Hindi nga sila naniniwala na magkaibigan lang tayo eh. Baka nga boyfriend raw kita." "Ayos lang yun, Monica. Protective lang yung parents mo sa'yo. Lalo na't nag-iisa ka lang na babae sa magkakapatid. Susundin ko na lang yung kagustuhan ni Ate Raquel para hindi ako mawalan ng matutuluyan. Nakikituloy lang naman ako sa kanila eh. At half-sister ko lang siya. Patay na rin yung nanay niya. Hinabilin lang naman ako ni Papa sa kanya bago ito mamatay. Kaya heto, dapat lang akong magtiis at makibagay." Kwento ni Ryan, habang nakatingala sa kalangitan at pinagmamasdan ng mga bituin. "Huwag mo na lang sigurong ipagdasal na si Brando ang makalaban mo. Dahil balita ko, yung isang nakalaban niya ay namatay matapos dumugo ang utak. Mag-iingat ka na lang talaga, friend ha. Ipagdarasal na lang kita sa laban mo. Tama, magtiis ka na lang sa ate mo na para bang laging may buwan ng dalaw." Natawa naman si Ryan sa sinabi nito at maya-maya pa ay napatitig siya rito. "Ipagpipray mo lang ba talaga ako, friend? Hindi ka manonood? Gusto ko kasi ay naroroon ka. Para naman lumakas ang loob ko kahit na si Brando pa na halimaw sa ringang makakalaban ko. Sige na nga, manonood na lang ako. Natatakot kasi akong manood ng basagan ng mukha eh. Pero dahil best friend kita, ay may tiwala ako sa'yo. Yakang-yaka mo yan, friend. Kung halimaw siya, ikaw naman ay gwapo sa ring." Suportadong pahayag ni Monica. Natawa na lang si Ryan. Hindi nga siya nagsisi na nagpunta siya sa kanyang kaibigan. Dahil kasi sa dalaga, masasabi niya sa kanyang sarili na 100% ay handang-handa na siya sa bakbakan. Wala na siyang pakialam kung liyamado siya o dehado. Matapos nilang mag-usap, ay napagpasyahan naman nilang mag-stargazing gamit ang telescope ng kanyang kaibigan. Maingat pa nga itong kinuha ni Monica sa loob ng bahay at baka kasi magising ang kanyang mga magulang. Nag-enjoy naman silang dalawa habang nagsasalitan sa pagsilip sa napakagandang bituin sa alapaap. Para kay Ryan, ay napaka-perpektong sandali iyon ng kanyang buhay. Mula pa kasi noon pagkabata, ay may lihim na siyang pagtingin kay Monica. Hindi niya lamang maamin dahil baka masira ang kanilang pagkakaibigan. Katunayan nga niyan, hindi niya ikinikwento na umatin siya sa birthday party ng kaklase niyang babae kanina. Napilitan lamang kasi siya dahil nagpapautang yun sa kanya kapag walang baong ibinibigay sa kanya ang kanyang Ate Raquel. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niyang pagsilosin si Monica. Umaasa rin kasi siya na baka may pagtingin ito sa kanya at nahihiya lamang itong magbigay ng sobra-sobrang motibo sa kanya. Pero sa kabilang bahagi ng isip niya,
ay baka wala naman talagang masigit pang nararamdaman ng dalaga. Sadyang suportado lang ito sa kanya dahil kababata niya ito. Matapos ang banding nilang magkaibigan, ay umuwi na rin siya at ipinag-ingat naman siya nito. Sa sumunod na mga araw, matapos ang klase ni Ryan, ay nagsanay na siya ng boxing sa likod ng bahay. Nagbibitaw siya ng malalakas na suntok sa punching bag. Iniisip niya na pagmumukha at katawan niyo ni Brando. Nai-imagine niya rin ng sandaling iyon na naaamay sa kanya si Monica habang nanonood ito sa kanya. Tumagal pa siya sa pagpapractice at noong tagaktak na talaga ang pawis niya, doon na lamang siya huminto. Sisiguraduhin kong matatalo kita, Brando, at ikaw, Monica, hindi kita bibiguin dahil mahal na mahal kita. Porsigidong sambit ni Ryan sa kanyang sarili. Dumating nga ang laban na iyon kung saan ay makakaharap niya si Brando. Pero bago sila magtuos ng sandaling iyon, ay may naging dalawang laban na si Ryan. Mapalad siya dahil nanalo siya, kahit nakaharap niya ang halimaw sa ring. Mas bato-bato nga ito sa personal at mas matangkad pa sa kanya. Nagulat ka ba? Ako nga talaga ang makakaharap mo. Kapag final game na nga ng mga nanghahangas na umagaw sa pwesto ko, ako talaga ang makakabangga. Kaya titignan ko kung gaano katibay ang mga buto mo para suluhin ang mga malamasok kong suntok. Dudurugin kita na parang pader na pinulbos. Maangas na sambit ni Brando nang ipagharap na sila sa ring ng referee. Nanggagaliti pa nga ang mga panga nito. Napangiti na lamang si Ryan sa itsura ng kanyang makakalaban. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko bago ako makatungtong dito. Huwag kang pakasisiguro. Baka yung ipinagmamalaki mong kamao na malamaso ang tibay ay biglang mayubi ng wala sa oras. Kumpiyansang tugon ni Ryan, kahit nanggigil ang lalaki sa kanya. Nang mag-umpisa na ang laban, ay nagpakawala ng dalawang suntok si Brando. Nakaiwas naman si Ryan sa unang hagupit ng kamao, pero tumama sa panga niya ang isa. Sa lakas ng suntok nito, ay kumislap ang paningin niya at muntikan na siyang matumba. Hindi niya hinayaan na muli itong umatake. Nagbitaw siya ng suntok sa tiyan nito na sinabayan naman niya ng uppercut. Yumanig ang katawan ni Brando sa atake niyang iyon. Mukhang naramdaman nito na malakas pala ang suntok niya, kaya't hindi na ito naging agresibo. Pajab-jab na lamang ito at ganoon rin siya. Ramdam niya kasi na may binabalak ang lalaki, kaya't humanap na lamang muna siya ng tiyempo hanggang sa naubos na ang oras. Pagsapit ng 2 rounds, dito muling naging agresibo si Brando. Nagpakawala ito ng malakas na suntok sa kanya. Nasapol ang sikmura niya dahil hindi siya nag-cover roon. Ramdam niya na parang may kuryenteng pumasok sa buo niyang katawan. Parang hindi rin siya makahinga. Tila nabuga niya ang lahat ng hangin sa katawan niya dahil sa lakas ng suntok na iyon. Kumikirot rin ang tiyan niya na para bang ramdam niyang naroroon pa rin ang kamao ni Brando. Bago siya bumagsak, ay nagbitaw pa ito ng diretsyong suntok sa mukha niya, kaya't mabilis siyang naplakda sa sahig. Dito siya nabilangan ng referee, pero hindi siya makabangon. Dahil bukod sa nahihilo siya, ay parang may gumuhong paderang dumaan sa kanya. Hinang-hina siya ng mga oras na iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay napabaling siya sa kinaroroonan ni Monica. Nangako kasi ito na sisipos sa laban niya, at hindi naman siya nito biniko. Kahit nanlalabo ang mga mata, ay nakikita niya ang labis na pag-aalala sa anyo nito, habang sumisenyas na sumuko na lamang siya sa laban. Mukhang naaawa ito nang makita siyang nahihirapan. Tinignan niya naman ang kanyang ate Raquel, at nanonood rin ito sa laban niya. Baka sa pagmumukha nito ang pagkadismaya, narinig pa nga niyang pinagmumura siya nito, hanggang sa pinilit ni Ryan na bumangon. Babangon siya, hindi para sa kanyang ate, na walang ibang ginawa kung hindi alipustahin siya. Babangon siya para kay Monica, na lihim niyang minamahal. Maliban kasi sa yumao niyang ina, ito lang yung nag-iisang babaeng may pagmamalasakit sa kanya. Matagumpay namang nakatayo si Ryan, kaya't muli silang naglaban ni Brando. Buti na lang, hindi siya nahihilo ng sandaling iyon, at tila nanunumbalik ang kanyang lakas. Noong una ay puro ilag lamang ang ginagawa niya na may panakanak ang counterpunch. Pero nang matsyempohan niya ang sikmura nito, nahalata niyang nanghina ito. Kahit sinuntok niya ng sinuntok ang tiyan nito,
na hinaluan niya ng sapak sa mukha. Napasandal na sa lona si Brando at hindi na makabawi pa. Kaya't dito'y binuhos ni Ryan ng lahat ng lakas. Hindi niya tinigilan ang pambubugbog kay Brando hanggang sa ito ay tuluyan nang bumagsak at hindi na makabangon pa. Nagsigawan naman ang mga tao kabilang na sina Raquel at Monica sa kanyang pagkapanalo. Masayang-masaya si Ryan ng sandaling iyon. Pero naubos ang lahat ng lakas niya na para bang pinataob ang napakalakas na toro. Mabuti na lang at nanalo ka. Bisit na ako sa iyo kanina eh. Mundigan ka ng matalo. O tignan mo, may 5,000 ka. Sambit ng kanyang ate Raquel. Nasa bahay na sila ng sandaling iyon. Agad namang umalma si Ryan. Dapat nga po ay 20,000 yung sa akin eh. Ako naman po yung naghirap roon. Natawa at napailing na lamang ang babae sabay sampal nito sa kanya. Bobo ka ba? Kung hindi dahil sa panghihikayat ko sa'yo, hindi ka sana sasali. Sa kalalahanin mong nakikita na ka lang dito. Ibig sabihin, ay palamunin ka lang dito. Kaya't hayaan mong ako na ang mag-budget ng pera. Mabuti nga ay may party ka pa eh. Kaya huwag ka nang magreklamo pa. Sige ate, hindi na ako magrereklamo. Labag sa loob na sambit ni Ryan, habang nakahawak sa kaliwang pisngi. Kumikirot kasi ang malakas na sampal sa kanya. Yan, good. Huwag ka nang magrereklamo para hindi ka makatikim ng mas malakas na sampal ha. Siya nga pala, sa susunod na buwan, ay may beauty contest ng mga bakla sa kabilang barangay dahil fiesta roon. Ano naman kung may gay contest ate? Nagtatakang tanong ng binata. Bigla na lamang itong natawa. Ano pa? Di sumali ka sa ayaw at sa gusto mo. Ano ate? Gulantang nasaad ni Ryan. Pero pinaalala lang ulit nito na kapag hindi siya sumunod, ay palalayasin siya nito. Kaya naman sa bandang huli, ay pumayag siya kahit sobrang labag sa kalooban niya. Ano? Pinapasali ka ng ate mo sa beauty contest ng mga bakla? Namimilog ang mga matang tanong ni Monica. Naglalakad sila sa mall ng sandaling iyon dahil hinahanap nila ang National Bookstore. Yun ang masaklap, Monica. Hindi naman ako bading para sumali roon. Ako talaga yung ginagawang kasangkapan ni ate para magkapera. Biruin mo yun, nung nanalo ako ng boxing, napakaliit lang nang napunta sa akin. Kaya naman para mabawasan ang stress ko ng kahit kaunti. Nang makita kita galing eskulahan, ay niyaya kita na samahan mo ko para naman may makausap rin ako. Bibili rin kasi ako ng horror story na libro para naman matanggal ang pagkabwisit ko. Napakasama talaga ng ate mo. Kung buhay pa sana ang papa mo, hindi mo dadanasin ito. Pero tingin ko lang, ay mukhang mas mainam na rin yon kesa naman mabugbog ka, Ryan. Napakunot naman ang noo ng binata. Papaanong magiging ayos yon? Hindi naman ako binabae. Barakong-barako ako eh. Tapos sali ako roon? Biglang natawa naman si Monica. Hindi ba pumayag ka naman sa ate mo? Ako nang bahala sa'yo. Ititrain kita na rumampa. At tuturuan na rin kita kung paano sumagot ng tanong. May karanasan na ako sa beauty contest noong nakaraang taon. Naalala mo yun, hindi ba? Nakapasok naman ako sa ilang kategory. Hindi nga lang mapalad na tatanggap ng corona. Papahiramin na lang kita ng mga susuotin mo. Ayos na ayos pa naman yun eh. Saka huwag kang sumisimangot dyan. Magpanggap ka na lang na bakla. Hindi ba yung mga tunay na lalaki? Hindi takot magbakla-baklaan? Dahil alam naman nila sa kanilang sarili ang kanilang tunay na kasiraan. Carry mo yan, girl. Go lang ng go. Kaya naman natawa na lamang si Ryan sa pagsuporta sa kanya ng kanyang kaibigan. Dito niya napatunayan na kahit anumang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, ay nandito lamang sa tabi niya ang babaeng lihim niyang minamahal. Kaya't kahit halos masuka na siya sa tuwing ini-imagine niya ang magiging itsura niya sa contest, dahil hindi naman talaga siya bakla, ay lumalakas pa rin talaga ang kanyang loob dahil sa dalaga. Samantala, nang makita na nila ang National Bookstore, ay dumiretso na sila roon at namili ng libro. At bago sila umuwi, ay niyaya muna ni Ryan si Monica na kumain sa fast food. Pagkatapos nito, dumiretso na sila sa bahay ng dalaga upang maturuan naman si Ryan ng tamang paglalakad sa kanyang sasalihan. Mabuti na lang, ay wala roon ang mga magulang ni Monica, kaya't walang naging problema. Kahit halos masuka na si Ryan sa pinapagawang tamang tayo, tamang pag-i-introduce sa sarili, lakad, at yung pagsagot na maaaring itanong ng mga judge, ay sinisikmura niya na lamang iyon para hindi mawala ng matutuluyan.
Tunay kasi siyang lalaki, tapos ganoon ang gagawin niya. Kaya't hindi niya masisi kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Makalipas ang 2 oras, ay huminto na sila ng training. Grabe na pagod ako ron ah. Nakakapagod rin pala yung paglalakad na yon. Sambit ni Ryan habang pinupunasan ng pawis. Huwag kang mag-alala, ngayon lang ito. Pero sa susunod, ay hindi na kita tuturuan dahil nandito na ang parents ko. Nagbakasyon lang kasi sila sa probinsya nila sa Bataan. Tugon ni Monica. Basta magbading-badingan ka lang palagi, friend ha. Hindi ka naman kilala ng mga tao roon eh. Hindi ba sabi mo, sa kabilang barangay pa yon? Dayo ka lang roon. Saka sayang naman yung premyo. Sabi mo ay 30,000 pesos yon. Mabuti na rin yung magbakla-baklaan ka kesa sumali ulit sa mapanganib na boxing. Payo pa ni Monica sa kanya. Maraming salamat, friend ha. Palagi mong pinapalakas ang loob ko. Inaamin ko na hindi mapanganib yung pagsali ng gay contest. Pero alam mo na, kapag lalaki ka, medyo hindi mo maatim na gawin yon. Maisip ko lang na naka-makeup ako at nakasuot ng babae. Hindi ko na maintindihan. Basta, pero dahil sa mga payo mo sa akin, ang imposible nagiging posible. Bigla namang napangiti si Monica. Ano ka ba? Bilang best friend mo, obligasyon ko na i-push ka. Kaya hindi ka dapat magpasalamat. Siya nga pala, gusto mo ba ng noodles? Magluluto ako. Sabay na lang tayong kumain. Pagyayapan ito. At napatango naman siya bilang pagsang-ayon. Sabay nga silang kumain habang nanonood ng telebisyon. Pagkatapos niyon, ay nagpaalam na si Ryan. Baka kasi hanapin siya ng kanyang ate Raquel. Ayaw pa naman itong magpagabi siya. At bago siya umalis, ay binigay na sa kanya ng dalaga ang mga isusuot niyang damit para sa darating na beauty contest. Nangako ito na manonood at susuportahan ulit siya. Ingat ka, Monica ha. Mag-isa ka lang dito sa bahay eh. Paalala pa na Ryan. Oo naman, isasara ko naman ang lahat ng pinto at bintana. Ikaw rin ha. Mag-iingat ka sa paglalakad pa uwi. Tugon nito sa kanya. Masayang masaya si Ryan ng sandaling iyon dahil nagbigay ng gamit si Monica sa kanya. Iyon ay ang mga damit nito. At ini-imagine pa lang niya na nasuot na ito ng dalaga ay para bang nasa langit na siya. Malinis pa naman ito at napakabango, kaya't hindi niya na lamang nilabhan. Lumipas ang 1 buwan at sumapit na ang beauty pageant nila. Nagmukha na nga siyang babae dahil sa ayos niya ng sandaling iyon. Kahit yung ate Raquel niya at si Monica ay nagulat sa naging itsura niya. Nagsuot siya ng swimsuit at pagkatapos niyon ay nag-gown. Nakapasok siya sa final at maayos na sasagot ang mga katanungan. Kaya't idineklara ng host na siya ang magkakamit ng corona. Kaya naman nagpalakpakan ng mga tao roon. At kabilang na rin si Monica na numero 1 sumusuporta sa kanya. Samantala kulang na lang ay maging pera na ang mata ng kanyang ate dahil alam nitong malaki ang makukuha niyang premyo. Pagka-uwi ng bahay, ay agad niyang hiningi ang parte niya kay Raquel. Ito kasi ang kumuha ng napanalunan niyang pera. Inaasahan niya kasi nang magbibigay ito kahit konti sa kanya na makakatulong sa kanyang pag-aaral. Pero nagulat na lamang siya sa naging tugon nito. Ano ka sinuswerte? Nanalo ka na nga sa gay beauty pageant. Humihingi ka pa ng pera? Sa'yo na yung corona mo. At akin na itong 30,000 pesos. Oops, huwag kang magre-reklamo ha. Palalayasin kita dito, hayop ka. Ate, akala ko ba magkakaroon ako ng parte? Hindi ba nangako ka sa akin na kahit 10,000 ay magbibigay ka? Kung tutuusin aking lahat dapat yan eh. Dahil ako ang naghirap niyan. Ate, bigyan mo naman ako ng para sa akin oh. Pagmamakaawa niya pa. Pero nagulat siya nang dumapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Ang kapal rin naman ng apog mo, no? Palamunin ka na nga dito, tapos humihingi ka pa ng pera? Hoy, half-brother lang kita. Hindi kita kapatid na buo, kaya dapat ay magpasalamat ka sa akin sa pagpapatira sa'yo. Isa ka lang sampin dito sa pamamahay, at anak ka lang sa labas ni Papa. Dahil dito, ay tuluyan nang sumabog ang sama ng loob ni Ryan, na naipon niya sa ilang taong pagtitiis sa kanyang ate Raquel. Yan na lang ang palagi niyong idinadahilan ate. Gayong hindi mo rin naman to bahay. Tirahan to ni Papa. Kung wala rin naman akong pakinabang dito sa bahay, ay aalis na lang ako. Wala eh. Ginawa ko rin naman ang lahat para kahit papano itanggapin mo ako bilang kapatid mo. Kahit half-brother mo lang ako, at anak sa labas ni Papa.
Naging sunod-sunuran ako sa mga pinag-uutos mo. Anong ginawa ko? Kahit alam kong mabubugbog ako sa vaccine, ay pumayag ako sa gustuhan mo. At kahit mapakapakan ng pagkalalaki ko, ay sumali rin ako sa gay pageant. Tapos konting pera lang naman ang hinihingi ko, hindi mo pa maibigay. Ako naman ang naghirap, Rona. Lalayas na ako. Mabuti pang maging isang palaboy. Kesa naman manirahan sa malimpyernong pamamahay nito. Sige, lumayas ka. At wag ka nang babalik dito, bastos ka. May gana ka pang lumaban sa akin, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bulyaw pa nito sa kanya. Nag-alsa balutan na nga si Ryan. At dahil wala siyang matutuluyan, ay dumiretso siya kay Monica. Kinwento niya rito ang lahat ng nangyari. Grabe naman yung ate mo na yon. Kaso nandito na yung parents ko eh. Bawal ka dito. Teka, may naisip ako. Maati mo bang sa bodega ka tumira? Doon na lang kita itatago. Ayaw kasi nila mama at papa na may ibang taong tumira dito eh. Lalo na't lalaki ka pa. Suwestyon ni Monica. Sige, kahit doon na lang. Sanay naman ako sa hirap eh. Ang mahalaga'y makasama ka sa isang bubong. Tugon ni Ryan. Hindi naman may kubli ang pamumula ng pisngi ni Monica nang sabihin niyon ng binata. Maraming salamat talaga, Monica, ha? Wala yon. Bibigyan na lang kita ng kulambo para hindi ka lamukin. Wala namang napapagawi roon dahil matagal na yung nakakandado. Nasa akin naman yung susi kaya walang problema. Basta't ilak mo lang palagi ang pinto kapag nandyan na sila, ha? Napatango na lamang si Ryan sa payo ng kanyang kaibigan. Magmula nga nito, ay doon na tumira ang binata. Inaabot-apodan na lamang siya ng pagkain ng dalaga. Nakakapag-aral pa siya dahil binabahagian siya ng pera ni Monica. Kaya malaki talaga ang pasasalamat niya rito. Kapag pumapasok siya, ay patago siyang lumalabas para hindi mahuli. Gayon rin naman kapag uuwi siya ng bahay. Tama nga ang sinabi ng kaibigan. Hindi napapagawi ang mga magulang o kapatid nito sa kinaroroonan niya. Lumipas ang ilang mga taon at 22 anyos na si Ryan. Kahit patago siyang nag-aaral, ay napagbubutihan niya naman. Ngayon ay kolehiyo na siya. Scholar siya sa university na pinapasukan niya. Wala siyang nagiging gastos roon. Yung mga ibinibigay lang sa kanya ni Monica ay pambaon lamang. Isang araw, habang naglalakad pa uwi ng bahay si Ryan, ay nakita niya ang taong pamilyar sa kanya na pasakay sa kotse na nakaparada sa isang parking lot. Si Attorney Gumabaw yon, ang abogado ng kanyang ama. Huli niya itong nakita noong buhay pa ang kanyang tatay. May malubhang karamdaman kasi ang tatay niya kaya ito namatay. Samantala, nilapitan niya ito at tinanong, "Kayo po ba ang abogado ni Tatay Richard ko?" Agad namang napasulyap sa kanya ang lawyer at nanlaki ang mga mata nito nang siya ay masilayan. "Ryan, kamusta ka na? At bakit po pala'y binibenta yung dati niyong bahay? Matagal kitang hinahanap eh." "Oo, ako nga ito, ang lawyer ng tatay mo." Dahil dito, ikinuwento ng binata ang katotohanan kung bakit nabenta yung dati nilang bahay. Noong matapos mailibing ang kanyang ama, hinikayat siya ng kanyang ate Raquel na sa kanila na lang raw tumira upang may kumalinga sa kanya. Uli lang lubos na kasi siya at matagal na ring patay ang kanyang ina. Sa pag-aakalang matatanggal ang pangungulila ni Ryan sa pagpunta sa bahay ng kanyang kapatid, ay napapayag siya nito na doon na lamang tumira. Akala rin kasi niya ay maganda ang magiging pakikitungo nito sa kanya, ngunit hindi rin pala. Itinuring siyang iba nito at ginawa pang sunod-sunuran sa lahat ng gusto. Dito inamin ni Ryan na wala siyang kaalam-alam na ibinenta pala ng ate niya ang dating bahay. Kaya pala noon ay may pinapirma sa kanya si Raquel. "Ah, ganun ba? Ganun na nga yun. Pinapirma ka ng ate mo ng isang kasulatan na hindi mo nauunawaan o pinapabasa sa'yo. Kaya't nailipat niya sa kanya ang property mo. Kaya madali niyang naibenta. Naisahan ka niya, Ryan, dahil sa pagiging minor de edad mo noon. Pero hindi mo ba alam na may last will ang iyong ama para sa'yo? Yung bahay pala nila Raquel ay pinamana sa'yo ng tatay mo. Hindi nila tunay na ama ang tatay Richard mo. Noong nasa abroad kasi siya, yung nanay ni Raquel ay nagpabuntis sa kabit nito. Yun ang tunay nilang ama at hindi ang dad mo. Umiinom pala ng pills ang ina ni Raquel kapag nagninig sila ni Richard. Bago mamatay ang ina ni Raquel ay nagtapat ito sa kanya. Kaya't para hindi masaktan si Raquel, nanatili ang tatay mo sa piling nila. Ayaw rin naman kasi ng mga hilaw mong kapatid na mapunta ang tatay mo sa'yo.
At ang masamang karanasan niya kina Raquel ay hindi pala siya nito inaalagaan nung malala na talaga ang kondisyon niya. Tapos inaaway pa at minumura. Ikinuwento sa akin yun ni Richard. Pasensya ka na iho ha, kung ngayon ko lang nasabi sa iyo ang karapatan mo. Dahil minor de edad ka pa lang noong huli tayo nakita. Ngayon ay alam kong 22 anyos ka na, kaya may habol ka na sa property na iniwan sa iyo ng tatay mo. Kaya halika, sumama ka sa akin sa opisina. Gagawa natin ito ng paraan para mailipat ang property ng tatay mo sa iyo. Gagawin kitang legitimate. Mahabang paliwanag ni Atty. Gumabaw. Gulat na gulat naman si Ryan ng sandaling iyon. Mas lalong nagapoy ang galit niya kay Raquel dahil matagal na pala siya nitong ginugulangan at hindi pala ang mga ito tunay na anak ng kanyang ama. Siya lamang pala ang kaisa-isa nitong anak, kaya't walang patumpik-tumpik na sumama siya kay Atty. Gumabaw. Makaraang maayos ang mga dokumento, agad siyang nagpunta sa bahay niya kasama ang mga pulis. Nag-order kasi siya na paalisin sila Raquel sa kanyang tirahan. Hayop ka! Matagal mo na pala akong ginugulangan. Siguradong matagal mo nang alam na hindi ko kayo tunay na kapatid at hindi kayo tunay na anak ni Papa. Tapos ikaw ate, ibinenta mo pa yung isa naming bahay. Ikaw palang makapalang mukha eh. Dahil hindi ka pala tunay na anak. Tapos ito ang ginagawa mo sa akin. Pinasali mo pa ako sa boxing at beauty contest para lang sa pansarili mong kapakanan. Kaya lumayas kayo sa pamamahay ko. Matapang na saad ni Ryan. Ryan, pakiusap. Wala kaming matutuluyan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Tama ka. Inisahan nga kita sa pagpapapirma ng mga papeles para mailipat sa akin ang lahat ng mga ari-arian at ito ay maibenta ko. Tapos ginagawa kitang sunod-sunuran sa lahat ng gusto ko at nasasaktan pa kita. Napagsasabihan pa kita ng mga masasakit na salita pero pinagsisisihan ko na yon. Dapat pala hindi ko yun ginawa sa'yo. Simula nang umalis ka, inusig ako ng konsensya ko. Patawarin mo sana ako at huwag mo sanang idama yung dalawa mo pang mga kuya. Ako lang naman yung may atraso sa'yo eh. Sila ay wala. Anong wala? Siguro nga sa akin ay wala. Pero kay Papa, isa sila sa dahilan kung bakit namatay si Papa. Pinabayaan niyo siya. Tapos inaaway at minumura niyo pa. Kaya kung maaari, ay umalis na kayo at mag-alsabalutan na. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga pulis. Biglang umiyak si Raquel at nagtanong sa kanya. Saan naman kami titira? Abay, problema ko ba yon? Bakit nung umalis ako? Pinroblema niyo ba? Para malaman mo, tumira ako sa madilim na bodega sa loob ng mahabang panahon. Agad na tugon niya rito. Agad namang umalis na ang mga kapatid niyang hilaw. At kalaunan, siya na ang tumira roon. Samantala, noong graduation ceremony naman nila sa college, ay isa siya sa inanyayahang magtalumpati sa harapan ng mga kapwa niya magtatapos at mga magulang na nanonood roon. Dahil isa siya sa nakatanggap ng malaking parangal. Nakamit ko ang magna cum laude dahil sa matinding pagsisikap ko. Kahit uli lang lubos na ako, ay ginawa ko pa rin inspirasyon ng mga namayapa akong magulang. Pero mahirap makamtan ang pangarap, lalo na kapag dumarating ang pagsubok. At para magkaroon ng konting baon, ay sumabak ako sa boxing kahit halos mamatay na ako sa pambubugbog ng nakalaban ko noon na tinuguran pang halimaw sa ring. Naranasan ko na ring sumali sa beauty contest ng mga kapatid nating LGBT kahit hindi naman talaga ako isang bading. Wala namang problema yon sa mga contestant at pati na rin sa producer dahil sa huli ay nalaman na rin nila na lalaki ako at tinignan lang raw kasi nila ang performance na ibinuhos ko ng sandaling iyon. Kaya't masaya pa rin sila sa pagkapanalo ko. Hindi ko ikinakahiya iyon dahil marangal naman iyon. At isa pa, ikinikintal ko palagi sa isip ko na isa lamang iyong baitang para maabot ang aking mga pangarap. At ito na nga iyon, ang hawak-hawak kong diploma at suot-suot kong medalya. At syempre, hindi ko makakamit ang lahat ng ito kung wala si Monica, ang nag-iisa kong kaibigang babae. Hindi niya alam na matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Simula pa noong bata pa kami. Siya ang numero 1 kong taga-suporta sa kahit anumang mga pinapasok ko sa buhay. At kahit sa lungkot at ligaya na dumarating sa akin, ay palagi siyang nandyan. Buong puso kong ipinagmamalaki siya sa inyo. Maraming salamat po at praise the Lord. Nagpalakpakan naman ang mga tao sa speech niya habang kinikilig ang mga itong nagsisigawan at panakanak ang sumusulyap kay Monica na nakaupo sa silya nito. Isa rin kasi ito sa mga gagraduate
Natulala naman ng babae at hindi makapaniwala sa inihayag niya sa harapan ng libu-libong mga tao. Nang matapos ang seremonya, ay kinumpronta naman siya ni Monica. Totoo ba yung sinabi mo kanina, Ryan? May lihim kang pagtingin sa akin noon pa man? Kahit kabado, ay napatango si Ryan. Oo, Monica, totoo ang lahat ng iyon. Mas lalo pa akong napamahal sa'yo nang pinatira mo ako sa bahay niyo. Maraming salamat talaga sa lahat ng tulong mo, ha. Hindi ko na nabanggit si speech kanina at baka malaman ng mga magulang mo na pinatira mo ako roon. Natatawang tugon niya. Pero nahinto ang pagtawa niya nang bigla siyang halikan sa labi ni Monica. Mas lalo pa itong hinigpitan ng paghalik sa kanya nang hawakan ito ang magkabilang pisngi niya. Kit gumanti na rin siya. Nang kusa ng kumalas ang dalaga, dito lamang ito nakapagsalita. Mahal na mahal rin kita, Ryan, noon pa man. Kung inaakala mong best friend lang ang turing ko sa'yo, kaya palagi akong nandito para sa'yo. Doon ka nagkakamali. Higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo, Ryan. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya nang tumira ka sa bahay namin. Dahil araw-araw at gabi-gabi kitang nakikita kahit patago. Nalungkot nga lang ako nang umalis ka na dahil nabawi mo na ang bahay na dapat talaga ay sa'yo. Hindi dahil sa bahay kung bakit ako naging malungkot, kung hindi dahil napalayo ka sa akin. Hindi na tayo magkakalayo pa. Maghintay ka lang ng konting panahon. Kukunin kita sa kamay ng mga magulang mo para maging mag-asawa na tayo. Total ay pareho naman tayong may pagtingin sa isa't isa, kaya wag na nating patagalin pa. Tugon ni Ryan, at maya-maya pa'y nauwi ulit sila sa halikan. Lumipas ang ilang buwan, naging mag-asawa na nga sila. Nakatira na si Monica sa kanyang bahay at sa huli ay nagkaroon sila ng 3 mga anak. Pareho kasi silang nakakuha ng napakagandang trabaho dahil pareho silang nakapagtapos. Nagtulungan silang mag-asawa sa pagtataguyod ng kanilang mga sukli. Simple lamang ang pamumuhay nila, pero masaya at matiwasay. Ibinigay naman ni Ryan ang korona na napanalunan niya noon sa kanyang misis bilang simbolo na ito na ang reyna ng kanyang puso't buhay. Samantala, ang balita na lamang niya sa kanyang 3 halimaw na kapatid ay nakatira na lamang ang mga ito sa isang barong-barong, pero may regular naman na trabaho. Naisip na lamang niya na marahil ay masamang karma na iyon sa kanyang mga kapatid. Si Raquel ay inaalipos na siya noon, samantalang yung 2 kapatid nito ay pinabayaan at inaway pa ang kanyang ama. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga nito. Ipinagdarasal na lamang ni Ryan sa Diyos na sana'y palaging nasa mabuting kalagayan ng mga hilaw niyang kapatid at punuin pa rin sila ng biyaya.